Okay, dito po, ang ibig sabihin lang dalil yan, dalil. So, itinuro diyan sa aya na yan, no, na binanggit natin, itinuro, no, itinuturo o itinuturo ng Quran, itinuturo ng Quran Al-Karim ang pinakamatuwid na landas at nagbibigay ng mabuting balita sa mga gumagawa ng kabutihan. So anong aplikasyon natin sa kasalukuyan ngayon? Paggamit ng Quran bilang batayan sa pagpapasya mula sa personal na buhay, moralidad, asal hanggang sa pambansang pamamahala, global governance, local governance, no? Batas at katarungan. So, kapag sinabi natin global governance, out of the Philippines na yun. Pag sinabi natin na local governance, makukuha natin dito sa Islamic culture. Pumapasok ang politika dito sa Islamic culture. Lahat nandyan sa Islamic culture. Allahu Akbar. So dito, pagtuturo ng Quran sa mga paaralan at paglalapat nito sa mga proyektong panlipunan. No? So in short po, ang Quran ay pinakamataas na pinagmumulan ng Islamic culture. Ito ay ganap na patnubay para sa lahat ng larangan ng buhay, hindi nagbabago. Hindi nagbabago, no? At nagbibigay ng pinakamainam na landas sa individual at lipunan. Walan yata'arrada lit-ta'rif, no? Okay. Ang pag-unawa po at pagsasabuhay ng Quran ay sentro ng pagpapatatag ng kultura at kabihas ng Islamic Hadaratul Islamiyah. Allahu Akbar. Yan lang po ang explanation natin sa Al-Quran. So, proceed tayo kasi marami pa sa baba. Okay. Kung gusto niya ito, doon yan sa subject na Ulumul Quran, the sciences of Quran. Inshallah, mag-open tayo sa second semester. The sciences of Quran at saka Ulumul Quran. Ulumul Quran, the sciences of Quran, and Tafsir Al-Quran. Okay. Sunnah. Sino magbasa? Bismillah. Assalamualaikum Ustad. Assalamualaikum Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, pwedeng bumawi ako Ustad kasi minsan kapag magbabasa ako, merong time na mabilis, may time na mabagal. Di ko pa alam. Siguro yung kanina, kinabahan ako ta first time ko po nagbasa sa inyo. Okay, bawi ka. Okay, po, Ustad. Less than 1 minute. Actually. Barakallahu fik. Okay, bismillah. Sige, pakayanin ko po. Okay, sige, kung paano makaya mo yan. Sunnatun nabawiyah. Sige, bismillah. As-sunnatun nabawiyah. As-sunnatun nabawiyati wa hiya ma marada anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw ta'ririn wa hiya al-qismul tani min al-wahyi ba'da al-Qur'anil karim. Ida tuadda sunnatu tani masdarin min masadiri tatakafatil islamiyatil raisatil lati ala muslimina tibauha fi hayatihim wal mujtama'ihim wa taqafatihim fahiya tu'tabarul bima tabati syarhin tafsiliyin mubasatin lima jaa fil Qur'anil Karim. Fal sunnatul nabawiyatu wal Qur'anil Karim la yumkinu al fadalu bainahuma fahum yanba'anil min masdarin wahidin wa kad amara Allah ta'ala al-muslimina bitiba sunnatil rasulihil karim wal a'mali biha wa dhalika biqaulihi a'udzu billahi minasy rajim wa ma ataakum rasulu faquduhu wa ma nahakum anhu fa'antahu suratul al-Hasyr. Masya Allah. Jazakallah ya Sheikh
Walid. Masya Allah. Turbo yun, turbo. No? Yung kanina, hindi yung turbo. Ngayon turbo. Masya Allah. Bobby, alhamdulillah. Opo, Bobby, kahit hindi ko po alam Ustad kung bakit gano'n ako Ustad. Hindi ko na, Minsan kinakabahan na mabagal tapos minsan mabilis, di ko na po alam. opo, don't worry si Walid. Lahat tayo ay human being. Hindi ka nag-isa sa kinakabahan. Isa ako doon. Opo, inshallah Barakallahu po. fiik. Opo. Okay, bismillah. Dito po, as-sunnatun nabawiyah. Mahiya sunnatun nabawiyah. No, ang sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, sunna, lahat ng sinabi, ginawa o pinahihintulutan tahimik sa pagsaang-ayon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang ikalawang bahagi. Ano yung sinabi, ginawa, pinahihintulutan? Yan po yung min qawlin aw fi'lin aw takririn. I think lahat nito sa inyo ay napag-aralan ang sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tama po ba? Nakuha niyo yung sira nabawiyah, nakuha niyo ang hadith. No? Masya Allah. So dito po, sunnah ng Rasulullah SAW, lahat ng sinabi niya, min kaulin aw fi'lin aw takririn. Sinabi niya, ginawa niya, pinahintulutan niya, no? May example tayo mamaya dyan. Okay. Ito ang ikalawang bahagi ng wahi. Pahayag mula kay Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos ng Quran. Katayuan sa Islam, ito ang pangalawang pangunahing pinagmumulan ng Islamic culture. Islamic culture. Hindi po yung culture na walang pinagmulan. May masdar po tayo, no? Ang Islamic culture ay may masdar, no? So, ano po yun? Ito ang pangalawang pangunahin. Ito ay pangalawang pangunahing pinagmumulan ng Islamic culture na dapat sundin. Sinong susunod? Ng mga Muslim. Tayong mga Muslim sa kanilang pamumuhay, sa ating pamumuhay, lipunan at kultura. So ano ang ugnayan ng sunna at Quran? Mahiya alaqatu bainal Qur'ani wa sunnah. Anong ugnayan nila? Okay, next time yun doon yan sa final exam, inshallah. Ugnayan ng sunna at Quran, ang sunna ay detalyadong pagpapaliwanag ng mga aral sa Quran. Yan ang ugnayan nila. Tandaan nyo, isa yan sa exam, sa final exam. Sual, question sa final exam, inshallah. Ugnayan ng sunna at Quran, ang sunna ay detalyadong pagpapaliwanag ng mga aral sa Quran. Hindi sila maaaring paghiwalayin dahil pareho silang nagmula sa isang pinagmulan kay Allah subhanahu wa ta'ala. So Quran, iniutos ang pagdarasal. Anong sabi ng sunnah? Ipinapakita ni Propeta Muhammad SAW kung paano eksaktong isagawa ang sala sa bawat oras at galaw. Pag sinabi natin, ikamus sala. Ikamus sala, hal hadha wadih lakum? Itayo ninyo ang sala, no? Mag-pray kayo. Walang problema, Sister Laila. Mag-pray kayo. So paano tayo mag-pray? Sino nagpapaliwanag? Of course, ang sunnah, no? Ipinakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano eksaktong isagawa ang sala sa bawat oras at galaw. Na. So, pangatlo, utos ni Allah na sundin ang sunnah. Bakit? وَمَا آتَاكُمْ قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. So, anumang ibinigay sa inyo ng sugo ay tanggapin ninyo, no? Sundin ninyo. At anumang ipinagbawal niya sa inyo ay iwasan ninyo. So dito po, ipinapakita nito na ang pagsunod sa sunna ay obligation o obligasyon katulad ng pagsunod sa Quran. Meron pong mga tao, no, sad to say. Kaninong term yan, sad to say? Nakuha ko lang yan sa inyo. Sad to say po, no? Na meron pong sinasabi na Quraniya. So hindi nila pinaniniwalaan ang sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang pinaniniwalaan nila ang Quran. Hal hada aqidatus sahiha? Yan po ba ay akida ng totoo? Hindi po. Mali po 'yon. Bakit? Dito po
ipinag-utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na sundin ang sunnah. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. No? Ipinapakita nito ang pagsunod sa sunnah ay obligasyon, katulad ng pagsunod sa Quran. No? Hindi ko alam kung ano ang akida ng mga Qurani. No? Okay, alam ko na yan kasi napag-aralan namin yan. Okay, dito po, mga halimbawa ng sunnah niyan. Al-qawl, hadith. No? Ang magawa ay ayon sa layunin, for example. No? Pag sinabi natin, ang magawa ay ayon sa layunin, anong hadith yan? Ang mga gawa ay ayon sa layunin. Naulat ni Bukhari at si Muslim. Narrated by Bukhari and Muslim. The Imamain. Al-Qawl. Naam? Al-Qawl. Al-Qawl. Opo. Anong hadith yan? Filipino yung Hadith, Umar. hadith, Arba'in. Hadith al-Arbaun. Marami yung hadith al-Arbaun. Saan doon? hadith al-awwal. Hadith al-awwal. Unang Innamal a'mal. Naam. Syukran jazilan Sister Cheryl. Innamal a'malu binniyat. Binniyah. O binniyah. Anong asah? Binniyat o binniyah? Okay. Binniyah. Binniyah bihasabil riwayah. May taul marbuta. Opo. Binniyah. Okay, barakallahu fikum. Binniyah. Okay. Pag sinabi natin, yun, anong ibig sabihin nun? Ay, all. So, pag sinabi natin fi'l, sa gawa, paraan ng pagdarasal, pagdaan ng pagsagawa ng sala, pag-ayuno, ay hajj, ay sinagawa mismo ni Propeta Muhammad SAW. Yan ang example ng fi'lin, min qawlin aw fi'lin aw takririn. Okay, magbigay kayo sa pinahintulot. Ano yung takrir dyan? Anong Yung example? mga ginagawa ng mga sahaba na hindi tinututulan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Opo, like what? Na ginawa nila? Anong ginawa nila? Specific mo, Sister Intan. Barakallahu fik. Yala, 5 points. Tandaan ninyo mga admin. Like what si Amr bin al-As na nagsala siya na isa siyang junub. Doon kasi doon sa paano daw siya magsasala? Ang ginawa niya ay naggulong siya sa lupa kasi junub daw siya. Kailangan niya ng malinis. Tapos nagpunta sila sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasi tinabi nila na ganun si Amr ibn al-As. Yun ay hindi nagsalita ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasi pwedeng yung para sa tayammum yun. At saka isa pa yung yung rukya na may mga sahaba na nakarating sa isang lugar na merong pinuno doon na may natuklaw ng ahas. Tapos sabi nila, sino ang makagamot sa pinuno na to, bibigyan nila ng mga ganam. Tapos yung mga sahaba na binasahan nila ng Surat al-Fatiha. Tapos pagdating nila sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, natakot sila na yung pagbibigay ng jadza ng pinuno na yun ay baka mali, baka bawal. Tinanong nila ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung bawal ba yun. Jadza mula sa kanilang pagtulong. Hindi nagsalita ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaya ito ay jaiz at pwedeng mapasok sa sunnah. Naam, takrir. Tama po ba, Dok? Inshallah. Naam, Sister. Sa sira po yan, Dok. Opo, sa sira. Opo. Tama po, tama. Barakallahu fik. Okay. Another one, yung pagkain ng, ano kayang, kuwan na yan? Ibid sa amin. Alam yung ibid? Bayawak, Dok. Hindi bayawak. Yung ibid. Hindi bayawak. Oh, dab, Dok. Diba, kumain din ng That's bayawak what yung mga pero ayaw ng Apo. Nabi Ano yun? Muhammad. Dab? Ano yun? Dab? Dab.
Aha. Oh, dove, yung desert lizard. Opo, yun. Okay. Nung kumain, sino yung kumain? Nakalimutan yung sahaba. So, kumain sila. So, hindi sinabi na haram ito ay halal ito. So, nagsukot lang ang Rasulullah. Yun po ay takrir. Takrir ang ibig sabihin niya. Inshallah, makukuha niyo yan sa Sirah Nabawiyah. Binillahi ta'ala at doon sa hadith. Okay, barakallahu fikum. Yan lang po example. Yan, tsaka yung sinabi ni Sister Intan. Okay. Ang palawakan yan doon sa usulul fiqh. Okay. Dito po, anong application natin dito sa kasalukuyan, no? Sa personal natin. Ano ang aplikasyon natin sa personal? Pagsunod po sa personal, pagsunod sa sunnah, no? Sa pagsamba, asal at pakikitungo sa tao at marami pang iba. Sa pamilya naman. Ano ang aplikasyon natin diyan? Pagsasagawa ng sunnah sa pagpapalaki ng anak at relasyon ng mag-asawa. Sa pamilya yan. Sa lipunan, anong kuha natin dyan? I-apply natin. Pag-aayos ng mga batas at sistema na aayon sa mga prinsipyo ng sunnah. Ng sunnah an-nabawiyah. Barakallahu fikum. In short po, ang sunnah ay kalawang pangunahing pinagmumulan ng Islam pagkatapos ng Quran. Ito ay nagpapaliwanag at nagdidetalye ng mga utos ni Allah at pareho silang dapat sundin. Kailangan sundin mo Quran, sundin mo rin ang sunnah. At pagsasabuhay ng sunnah ay mahalaga upang mapanatili ang tunay na diwa ng Islam sa personal, pampamilya at panlipunang antas. Barakallahu fikum. Akhir shay ay al-aql. Yala, sinong Gair Walid, sinong magbasa? Yala, Sister Nambay, basahin mo in 1 minute. Al-aql. Barakallahu fik. Bismillah. Grabe naman, Ustaz. Ay, Doc, 1 minute talaga. Okay, sige. Yung kwan lang, yung mga kaya mo lang. Bismillah. Biro lang yun. Try lang po. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aql. يعتبر الأقل من مصادر الثقافة الإسلامية وهو مصدر تابع للقرآن والسنة النبوية وليس مستقلا بذاته وقد ساهم العقل في تطوير مفهوم ومجال الثقافة الإسلامية من حيث التجارب البشرية فأوجد لها فوالب كثيرة ووسائل اختصرت مشاور كثيرة كالحكم والإدارة والخطاب الدعوي والتعامل مع الواقع وتغييره إلى الأفضل. شكرا. Masya Allah. 1 minute lang yung Sister Rambay. No? Jazakillah khairan. Syukran jazilan. Barakallahu fikum. Okay. Al-aql. Pangatlo na. Hindi Quran, hindi sunnah, kundi al-aql. Nasa akal natin. Yung isipan natin. Yung isip, yung rasyonal na pag-iisip bilang pinagmumulan ng kulturang Islamic. Na? Kahulugan at katayuan yan, ang akal po, isip sa Islam ay isang pangalawang pinagmulan ng kultura. Pangalawa o ano? Pangalawa pa rin o ano? Pangatlo? Pangatlo na, Doc. Pangatlo. Sorry. Ang akal po ay sa isang Islam ay isang pangatlong pinagmumulan ng kultura. Ano yung pangalawa? Yung Sunnah. sunnah. Okay. Dito po, pero kapag sinabi natin na al-masdaraini asasiyain, number 2 ang akal. Sa? Tama. Depende yan, Sister Intan. Yan po ang akal. Nakita nyo? Nakita nyo yung akal? Oh, Nakita akal na yun.
Ha? Sister Tan? Yan po ang akal. Akal. Delikado yung akal. Kapag hindi ginagamit sa mabuting, no? Di ba ginagamit sa mabuti, pero gamitin natin sa mabuti inshallah. Okay. Ang akal po, ang isip sa Islam is isang pangatlong pinagmumulan ng Islamic culture. Nakaangkla sa Quran at Sunnah at hindi gumagana ng hiwalay mula sa mga ito. Ang akal po ay hindi po hiwalay yan, no? Pero may akal fasid at saka may akal as-salim. Mayroon po tayong akal al-fasid at saka aklus salim. So yun ang gagamitin natin, yung aklus salim, no? Layunin nito ay unawain yung akal na yan, unawain, ipaliwanag at ipamalas ang mga aral ng Quran at Sunnah sa konteksto ng realidad. So ano ang papel ng isip? Ano po ang papel ng isip sa pagpapaunlad ng kulturang Islamic? Ano ang role ng isip sa pagpapaunlad ng kultura ng Islamic? Ano ang daur ng isip sa pagpapaunlad ng kulturang Islamic? Sa lahat ng gusto magbaba, pwede na kayo magbaba, no? Tapusin natin yung akal. Okay. Dito po, una, pagbuo ng sistema. Ginagamit ang isip upang makabuo ng mga istruktura sa pamamahala, batas at kaayusan na naaayon sa Islam. Yan po ang dapat. No? Aklus salim yan. Pagbuo ng sistema. System, ginagamit ang isip natin upang makabuo ng mga istruktura sa pamamahala, batas at kaayusan na naayon sa Islam. Paano nabuo ang BARM? Paano nabuo ang local governance? Paano? Bilakal, no? Pagpapadali ng proseso. Nagagamit ang talino upang humanap ng mabisang pamaraan na hindi lumalabag sa Sharia. Kailangan huwag kang lalabag sa Sharia po, no? Pangatlo, pagtugon sa realidad, nagbibigay ng malikhaing solusyon sa mga makabagong problema habang nanatiling tapat sa Quran at Sunnah. Ano ang example natin dyan? Kuha tayo ng sample para maintindihan palalo. Dyan sa kitab, walang example dyan. So dito po, sa pamahalaan, sa government, pagbuo ng makabagong administratibong sistema ng zakat gamit ang teknolohiya, ngunit batay pa rin sa tuntunin ng Quran at Sunnah. Okay, sa da'wah, sa pangaral, paggamit ng social media, yung social media na X, yung social media na TikTok, yung social media na yun na yun. So, paggamit ng social media upang magpalaganap ng Islam sa paraang makakaabot sa kabataan. Sa kabataang Muslim. Sa edukasyon, pagdesisyon ng kurikulum. Pag sa edukasyon naman, magagamit din natin ang akal. Ang akal po international yan, kahit saan nagagamit, no? Pagdidesisyon or pagdidesensyo. Sa edukasyon, magagamit natin ang ating akal, ang ating pag-iisip sa edukasyon ay pagdidesensyo ng kurikulum na sumusunod sa prinsipyong Islamiko, ngunit tumutugon din sa pangailangan ng modernong trabaho. For example. So anong aplikasyon natin sa individual? Kunin natin. Ang aplikasyon natin sa pang-araw-araw natin, sa individual natin, pagdesisyon, pag isang tao individual, pag sinabing individual, ako lang. Kung sinasabing individual, siya lang, no? Ikaw lang. Pagdesisyon sa buhay na may basihan sa Quran at Sunnah gamit ang logic, mantik na pagsusuri sa situation. Sa pamilya, anong application natin sa pamilya? Paggamit ng talino upang magpatupad ng mga hakbang na nagpapalakas ng samahan sa loob ng tahanan ayon sa gabay ng Islam sa community, sa komunidad. Ano yon? Yung papaplano ng mga proyekto tulad ng halal negosyo yon, at saka Islamic microfinance. Mayroon po sa yung Islamic microfinance at saka macrofinance. Meron ba? Doon yan sa Islamic
finance na bachelor's degree. So in short po, ang akal ay isang mahalagang kasangkapan sa pagpapatupad at pagpapalago ng kulturang Islamic. No? Hindi ito kumikilos ng mag-isa. Ang akal po ay hindi ito kumikilos na mag-isa lang. No, hindi po. Kundi sumusunod sa gabay ng Quran at Sunnah. Pero meron din po na kumikilos siya sa mag-isa, yung akal na ito. Sino yon? Doon sa mga Westerner. No? Hindi sila sumusunod sa Quran at sa Sunnah. Yung mga philosophers. No? Kagaya nila Plato, kagaya nila sino pa? Yung mga estudyante niya. No? Sa pamagitan nito, nagiging mas epektibo at akma sa panahon ang mga gawaing ng pamahalaan, da'wa, edukasyon at pang-araw-araw na pamumuhay natin at marami pang iba dahil po ang time is over. Babalikan lang natin yung akal sa next week bi'idhnillahi ta'ala. Hindi natin natapos yan konti, yung explanation, palawakin pa natin bi'idhnillahi ta'ala. Kasi ang akal, matatalakay din natin yung akal sa doon sa Friday subject natin sa Introduction to the Islamic Law and Jurisprudence. Wa naktafi bi hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Pasensya na kayo, umabot tayo sa oras na hindi inaasahan. Yan po ang next meeting natin. Al-Muhadaratul Thalitha